And finally, number 4. Ito medyo ano to, medyo tawag dito, medyo counterintuitive or parang hindi to madalas na ituturo. Hindi to normal na itinuturo, lalo na pagdating sa finance. Wala akong masyadong naririnig na ganitong turo. Itong number 4. Okay. Late payments. Okay, late payments. So ano ibig sabihin nito? Late ka magbayad ng mga bills na hinihintay mo pa yung last minute. No? So dalawa yung cause and effect nito eh. Reason, kinukulang ka. Or hindi ka masaya pag nagbabayad ka ng bills. Una ko tong natutunan, I think 2014. Nung una ko tong narinig, hindi ko pa siya ganong naiintindihan dati. Pero later on, na-realize ko tama. So ano ibig ko sabihin? Isa sa mga very successful entrepreneur, network marketer na kilala ko before, bilyonaryo na yun ngayon kasi may-ari siya ng kumpanya. Sabi niya, pag magbabayad ka daw ng bills, dapat masaya ka. Kasi di ba, usually naiinis tayo sa ganon. Kasi ako rin naman before, nung hindi ko pa naintindihan ito, naiinis ako pag dumadating yung bills. Andiyan na naman yung bills, andiyan na naman si Judith. Diba? Naiinis ako. Pero nung naintindihan ko to, sabi niya, magbayad ka ng masaya. Bakit? Pinakinabangan mo yung serbisyo nila eh. Kasi at saka, magbabayad ka na rin lang naman. Bakit negative pa yung aura mo? Bakit negative pa yung energy mo? Magbabayad at magbabayad ka lang rin naman. So, might as well, magbayad ka na ng masaya para mas positive yung mga bagay na ma-attract mo sa buhay mo. So, parang ang tinuturo niya is attraction, law of attraction na din. And, which is actually tama naman talaga eh. Pinakinabangan mo naman talaga yung serbisyo, bakit ka maiinis? Sinisingil ka lang naman doon sa serbisyo na pinakinabangan mo. And at the same time, nagbabayad ka ng ganong bills kasi nga, may kuryente ka, meron kang tubig, at saka meron kang internet. Diba? Hindi ka tulad ng ibang tao na wala nun. Na mas mahirap yung buhay nila kapag walang ganun. Especially kapag nakatira ka sa syudad. Kailangan importante yun. Especially pagdating sa negosyo natin, yun ang pinaka-importante. Internet, kuryente para makapag-charge ka. Diba? So, yun ang ibig sabihin. Kaya, sa pagbabayad, make sure na every time na magbabayad ka ng bills, maging masaya ka. Maging masaya ka. Kahit na, alam mo, medyo gipit ka pa sa ngayon, medyo kinukulang ka pa, ang goal dito is hindi naman about sa bills. Ang goal dito is para makapag-attract ka ng positive energy, medyo tinuturuan ka na kayo ng konting law of attraction. Okay, yun ang tinuturo ko sa inyo. Para makapag-attract ka ng positive energy. Okay? So, yun yung pagdating sa pagbabayad ng bills. May kasabihan nga na ang mga taong mahihirap, late magbayad ng bills. Ang mga taong nasa middle class, on time. Pero yung mga mayayaman, nagbabayad early, advance. Diba? So, practicein natin na ganun, magbayad in advance. Actually, ginagawa ko yun. Minsan, nagbabayad ako ng ilang buwan pa na in advance. Kasi ayoko nang isipin. Okay? So, yun. So, ano yung pinakang solution dito sa mga bagay na ito? Okay, nabanggit ko na yung una is kailangan maging disiplinado ka sa money management. Napaka-importante ng money manager. Kailangan malaman mo kung saan nanggagaling yung income mo. Kasi ang sobrang ganda nito, magiging aware ka eh. Pag tinitingnan mo yung money manager app mo, nakikita mo, saan ka gumagastos ng malaki. Para malaman mo kung meron ka bang pinagkakagastusan na hindi naman talaga importante. Diba? Nakikita mo, nagkakaroon ka ng idea kung saan ka gumagastos, and magkakaroon ka ng idea kung dapat mo bang bawasan yun or okay lang naman yung ganun. Okay? So, napaka-importante nun. Okay, palagi nyo tatandaan na napaka-importante na maging disiplina kapag dating sa pag-handle ng iyong finances. Kasi yan yung pinakang basic eh. Kung hindi ka magiging disiplina dyan, malabo na ma-achieve mo yung millions. So, maging milyonaryo pa. So, yung palagi nyo tatandaan. Sa pamamagitan ng money manager, nagiging aware ka sa kung gumagastos. So, ito nga palagi nyo tatandaan, sabi nga ni Jim Rohn, meron lang dalawang klase ng pain. Okay, yung unang pain ay pain of discipline. Ikalawang pain is pain of regret. Mamimili ka lang kung aling pain yung gusto mo. Pain of discipline or pain of regret. Pain of discipline na kailangan mo talagang mag-log dito sa iyong money manager para i-insert yung mga income at expenses mo araw-araw. Yung disiplina na minsan nakakairita, nakakainis kasi bakit kailangan ko pa itong gawin. Minsan makakalimutan mo pero kailangan mo pa rin balik-balikan.
Pain of discipline or pain of regret. Nasasabihin mo na lang sa dulo ng buhay mo, sana sinunod ko si Coach Carl. Sana disiplina ko yung sarili ko. Sana ganito yung ginawa ko. Sana hindi ko yung ginawa. Sana ganito. Sana. Pili ka kung ano yung pain na gusto mo. Kasi pag nandun ka na sa pain of regret, wala kang magagawa. Nangyari na kung ano yung nangyari. Huli na. Okay. So sana wag naman yung mangyari. Okay?